Napansin mo ba na tuwing Biyernes Santo, maraming Pilipino ang umiwas sa pagkain ng karne? Sa halip na baboy, baka o manok, mas pinipili nila ang isda, gulay, lugaw, o minsan ay tuluyang pag-aayuno. Pero bakit nga ba ang tradisyong ito ay nag-ugat pa sa matandang aral ng simbahang Katoliko, kung saan ang araw na ito ay iniaalay bilang pag-alala sa paghihirap at sakripisyo ni Jesus sa krus? Bilang pagninilay at pagsisisi, iniiwasan ang karne bilang isang simpleng anyo ng sakripisyo at disiplina sa sarili. Sa pananaw ng simbahan, hindi lang ito tungkol sa pagkain, ito ay simbolo ng pagpipigil sa sarili at paglayo sa makamundong kagustuhan. Kaya may ilang paniniwala na ang salitang karne ay simbolo rin ng pagnanasa ng laman. Kaya may mga nagsasabing dapat ding umiwas sa mga gawaing pisikal tulad ng pakikipagtalik bilang bahagi ng paggalang sa banal na araw. Ngunit dito rin pumapasok ang mga urban legend at pamahiin. May mga kwento na kapag kumain ka raw ng karne sa araw na ito, mamalasing ka. Sa iba namang probinsya, sinasabing mas aktibo raw ang mga espiritu at kakaibang nilalang tuwing Biyernes Santo, kaya mas mabuting maging maingat sa kilos at pagkain. Bagamat walang siyentipikong basehan ang mga ito, naging bahagi na sila ng kulturang Pilipino at takot na minana sa mga nakatatanda. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang tradisyong ito, hindi lang bilang kaugalian, kundi bilang pagpapakita ng pananampalataya, disiplina, at pag-alala sa sakripisyo ni Kristo. Ikaw, sumusunod ka pa rin ba sa no meat tuwing Biyernes Santo?